Magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa Tito Manny TV. Showbiz po muna tayo. Kalimutan muna natin ang mga politics kasi kahit paano, pareho man toxic ang show business at ang politics, mas lesser naman po ng konti ang pagka-toxic ng show business. Mas kaya pa natin i-absorb. Hindi tulad sa politics, medyo mas mabigat po sa dibdib. What with all the bickering, mga awayan, mga batuhan ng putik. So ngayon, dito muna tayo sa showbiz. Mga nakakatuwa, nakakatawa, nakakainis, nakakawindang na mga pangyayari sa show business. Unahin po natin itong magandang balita tungkol po sa SB19. Hindi ko naka-level itong SB19. Dito po ay para sa mga kabataan na lang. Pero ang nakakatuwa po nito, sa tagal ng inilagi ko sa mundong ito, ngayon lang ako nakabalita ng isang Pinoy pop group that is making waves at nakikilala na internationally. Siyempre, meron na tayong mga katulad nila Lea Salonga, nila Apple the App, pero pagdating sa mga pop group, nakaka-proud po itong SB19. Lalo na nung sila ay nanalo dun sa Billboard Fan Army Face Off. Ang kalaban po nila ay mga sikat na mga singers. Pagkakaalam ko, kasama pa yung BTS dun. And yet, sila ang nanalo. So, suportahan po natin ang ating mga local talents dahil dumating na po ang panahon na dapat makilala naman ang ating mga talento sa ibang bansa. Madadagdagan na naman ang mga local artists natin na makikilala sa buong mundo. So, sa SB19, congratulations sa inyo. Keep it up. Huwag lalaki ang mga ulo. Dapat feet always on the ground. Tuloy-tuloy pa rin po ang labanan sa ratings ng ating mga noontime show, ang EAT sa TV5, ang It Bulaga sa GMA7, at ang It's Showtime sa GTV. And yet, parang hindi pa sapat itong tatlong noontime show na to dahil malapit na pong magbalik si Kuya Will. At ang balita natin sa PTV4 naman po, magbabalik ang programa ni Willie Revillame. Maganda po yan. So kung dati tatlo yung noontime shows, magiging 4 na po. Makikigulo na si Kuya Will sa ratings ng mga noontime show natin. Well, the more the merrier. Ang makikinabang naman dyan ang ating mga audience. Ang hiling ko na lang ay sana mahinto na yung pasaringan ng mga noontime show na to sa isa't isa. Concentrate na lang po kayo sa pagbibigay ng tuwat saya sa inyong mga audience. Apakadami naman ng pong Pilipino eh. Hindi po tayo mauubusan ng audience. Dahil ang importante naman po ay makapagbigay tayo ng saya, lalo na po pagdating sa noontime. And speaking of noontime shows po, sunod-sunod po yung mga issues nung nagdaan mga linggo. Yung pong issue ni Vice Ganda sa kanya Ayon Perez nung sila ay kumain ng cake sa isang segment ng It's Showtime, followed by yung issue ni Tito Soto sa kanya Helen Gamboa na gusto rin ipatawag ng netizens sa MTRCB pero wala pong nangyari. Yung pambabastos daw ni Buboy Villar doon sa isang matandang babae nung binati niya yung Tito Vic and Joey at inalisan kaagad ng mic ni Buboy Villar. Yung daw racist comment ni Jose Manalo sa sugod bahay ng EAT at ngayon naman itong pagmumura ni Wally Bayola sa live TV. Ang alam ko, pinatawag na rin ng EAT na MTRCB tungkol dito eh. Pero ito pong si Wally Bayola ay humingi ng paumanhin sa publiko dahil sa pagmumura niya sa isang live episode ng EAT. Sabi po niya, ako po ay may nabitawang salita na hindi ko dapat sinasabi. Nagkamali po ako doon at ako po ay humihingi ng paumanhin at pangunawa ninyong lahat. Pasensya na po sa lahat. Diyan naman po bumilib ako kay Wally Bayola. Kasi sa lahat ng mga nagkaroon ng issue dito sa mga nakaraang linggo, tanging si Wally Bayola lang ang humingi ng paumanhin o public apology doon sa kanyang nagawa. Pero itong kay Wally Bayola, saludo tayo sa iyo. You are man enough to accept your mistake and apologize publicly. Sana po ganyan lahat nung nagkakamali, lalo na sa noontime show. Kasi po, marami po mga batang nanonood dyan. At ang paghingi ng sorry or ng apology ay hindi po makakabawa sa pagkatao natin. Huwag na po nating pagtakpan o i-justify.
Pero again, sino po ba naman tayo para humusga kung sino sa mga personalidad na to ang nagkamali? Basta ang maganda, mayroong isang Wally Bayola na tumanggap ng kanyang pagkakamali at humingi ng sorry, and I'm sure napatawad siya ng mga netizens. Sunod po natin, natatandaan nyo ba yung naging kaso ni Luis Manzano dito sa Flex Fuel Scandal? Kung saan isa si Luis Manzano na isinangkot sa syndicated estafa. Ito po ang latest dyan. Luis, absuelto, Ate V, nabunutan ng tinik sa dibdib. Yung hindi pa po nakakaalam, si Ate V po ang nanay ni Luis Manzano. At ito nga po, lusot si Luis Manzano sa syndicated estafa. Hindi nga ito kabilang sa mga kinasuhan ng NBI na may kinalaman sa mga reklamong natanggap nito hinggil sa Flex Fuel Petroleum Corporation. So ang pinakamasaya po dyan si Ate V. Sabi nga niya, hindi baling maubos ang pera ko. Bayaran na lang yan para matigil na. Siguro nung time na yun, parang ang gusto ni Ate V, bayaran na lang yung mga nagrireklamo. Dahil ang sabi naman ng mga complainant, maibalik lang yung pera nila. Pero hindi po pumayag si Luis. Tumanggi po siya dahil ang alam niya, wala siyang kasalanan. At napatunayan nga ngayon na hindi po kasama si Luis Manzano doon sa syndicated estafa. Bumanat na naman po si Rendon Labrador. Ito naman po yung sinabi niya tungkol doon sa kaso ni Pura Luca Vega. Dahil alam po natin ang istorya nitong si Vega. At ngayon, ito pong si Vega ay dineclare ng persona non grata sa 6 na lugar. Ang mga lugar po kung saan persona non grata si Pura Luca Vega ay sa General Santos City, Pampanga, Negros Occidental, Bukidnon Province, City of Manila, at sa Nueva Ecija. Meaning siya po ay hindi welcome na tumungtong sa mga lugar na ito. Pero para kay Rendon Labrador po, iba yung kanyang sigaw. Sabi po niya, nakapag-decide na ako. I want Pura Luca Vega out of the Philippines now. Masyado namang harsh yan, Rendon Labrador. At hindi naman ikaw ang makakapag-decide kung patatalsikin si Vega out of the Philippines. Pero siyempre, kanya-kanya po ng opinion yan. Yun po ang sinabi ni Rendon at marami din naman po kasing netizens na ang gusto nila hindi lang sa mga lugar na yon, kundi all throughout the country gawin ng persona non grata si Luca Vega. Pero yan, hihintayin po natin kung ano mga susunod na pangyayari. At ang huling issue po natin ay tungkol dito kay Melay Cantiveros. Napanood nyo naman na siguro yung viral video nung tinawag siyang unggoy ng sarili niyang anak. At pinagtanggol ni Melay ang kanyang mga anak at sinabi niya nagbibiruan lang daw sila. Kaya meron po akong tanong sa inyo. Ito kasing si Regine Velasquez ay binigyan ng bagong titulo si Melay. Sabi po sa balitang nabasa ko sa Kami, Melay, tinawag na Asia's Comedy Queen ng kanyang mom si Reg. Tinawag ni Asia's Songbird, Regine Velasquez Alcacid, na Asia's Comedy Queen si Melay Cantiveros Francisco. Nag-decide na si Asia's na ikaw ang queen. I-trending natin yan. Asia's Comedy Queen. Trending kaya. Trending, ani Regine. Komento naman ni Melay, char-char lang yon, char-char lang yon. Dapat bang tawaging Asia's Comedy Queen? Itong si Melay Cantiveros Francisco? Kung ibabase dun sa mga ipinopost ni Melay na mga videos nilang pamilya, nakakatawa po ba? Worth it ba na tawagin si Melay na Comedy Queen? Lalo na Asia's Comedy Queen? O baka naman nagpapatawa lang si Regine Velasquez. Ano kaya ang batayan ni Asia's Songbird, Regine, para tawagin ng Asia's Comedy Queen, si Melay? So yan po ang ating mga showbiz balita sa ngayon. Chill-chill lang po tayo. Sabi nga ni Melay, char-char lang tayo. Hanggang sa susunod po. Maraming salamat.